have a short interview with our daddies, with the husband. So, may I request Tito Chris, Tito Bino to please come in front. Si Tito Bino. I can cite him. Ay, bro, ako na yan. Tito Bino, please. Na, kuha na ron. Come in front. Hindi mo nasasabihan yun eh. And then, pwede mo ba si Tito Dexter? Dex! Yay! And then, dito po, you can, no, have a seat. Have a seat. Yes, that is prepared especially for you. Delikado yan, bro. And then, hindi kayo prepared. Tito Marlon? Yes! Yun! Mahirap yung question and answer. Sige po, just have a seat. We would like to have a short interview. Yun. And one more, who would you want to nominate for the last seat? Brother Lito. Brother Lito? Agree? Si Ryan! I know. Ryan, Tito Ryan. Ryan. Yes. Alright. Well, nasalo ka. Ayan. So ito ang ating mga makikisig na MGM. We would like to ask a few questions. Ayan, may ilaw kayo. Gumaganon siya kunwari. Ayan. Ayan. So, I would like to have a question and have a short answer. Short answer. Pag nagtanong ako, short answer, quick answer. Alright? Okay, these questions are actually, may mga pre-prepared, pero these ones are, hindi naman siya masyado, pero it is regarding your marriage life. And, let's say, dahil maraming kabataan. Ayan, isang tanong, isang sagot. Ayan, pero first, okay, I would like to ask, how do you call your wife? Meron. Honey. Mommy. Be. Sweetheart. Okay, sweetheart. Alright, next. Ano ang tawag sa inyo ng mga asawa nyo? Ryan. Sing. Honey. Daddy. Be. Papa and honey. Okay, alright. That was just a quick question. Ito, here's a question. I would like you to answer from the bottom of your heart. What did your parents think about your partner when they first met her? Ay, nako. Bottom-bottom yung mother ko. Totoo po ba yun, Tita Veron? Totoo po? Ang problema, wala akong parents. Okay. Mahiyain at mukhang mabait naman. Totoo po yun, Tita Mina? Yes? Batang-bata daw. Tita Claire! Batang-bata! Pwede ka na mag-asawa. Alright, mukhang parang, ano ba to? Tinakot ba ng mga asawa kaninang umaga at medyo safe ang mga answers? Alright, here's another question. What quality does your partner possess that is important to you? May senyas. Maganda. Maganda at mabait. Why? Why? Yun yung mahirap. Ako. Why? Why is it important? Kaya mo yan. Wala, pinagpawisan na. Wala, friend lang mo ba? Pass muna. Pass muna. Akin, Tinulungan. she's so sweet. Saka magaling siya magluto. Wow. Kasi yun ang nararamdaman ko sa kanya na siya na talaga. Ano yung quality that your wife possesses that is important to you? Napaisip. Medyo sweet kasi yung asawa ko. Medyo lang. Medyo lang. Kailangan minsan din. Ako naman,
Sexy, maganda. Di ba? Patient po siya, patient. Kasi, importante kasi moody ako kaya so, kailangan din. Oo, caring naman siya. Pagka nasa mood. Yun lang. Sarap magluto na. Kaya nagluluto niya na. Then, the most important talaga mapagmahal sa ina. Okay, dito naman daw tayo mag-start. Dahil nabibigla si Tito Ryan. Okay. Namumatla na si Ryan. I think this would be the last question for now, before we have our dinner. Okay. What advice can you give, since may isa tayong child dito, but in your future, what advice can you give sa mga magiging apo nyo in finding a lifetime partner? For my advice, take a nice guy na kailangan na sa kanyang Panginoon. Kahit at sino man siya at may pagmamahal sa iyo at respeto sa mga magulang. Okay ako to. Ako naman ang advice ko, maghanap sila ng partner na nakakilala sa Diyos. Yun lang ang importante. Tama. Ito ba? Very good. Tama sa'yo. Copy paste. Oo, siguro study hard ang pinaka-number one at may takot po sa Diyos. Man, Tama din. may tama. Leo, nung nakarang umuwi kami ni Veron sa Pilipinas, so nakita ko yung mga anak namin after 3 years. Nakita ko yung anak ko, dalaga na, sabi ko kay Veron, nag-usap kami dalawa. Kasi yung naging Christian na po talaga ako, active na talaga ako, naki-Lord na po talaga ako, sabi ko kay Veron, sana balang araw kung mag-asawa yung anak natin, makapili siya ng Christian din. Man. So, tuloy-tuloy na rin yun. Naniniwala ako na hanggang doon sa magiging apo namin. Yun, yeah. Amen. Thank you, Daddy, sa ating time. And now it's time for our mommies, sa ating mga wives. Yes. And I would like to ask, may I call on, ayan, Tita Veron? Yes, please come in front. Tita Maylene? Tita Melay? Tita Josie? Yun. Tama na ba? Are they 5? And Tita Vanessa. Uy, si Vanessa. Bumibuelo. Bumibuelo. Ako nagsasabi Have a ako na seat. So this is our top 5 finalists for tonight. Aba. Yes. Okay. Alright. Ano yung high chair? Gutom na daw sila. Okay. First question. Fifth po. Okay, for our first question, paano po kayo nagkakilala ni Mr.? Sa ano po? Sa TISFI, sa school. Kasi nauna kami batch, so dumating siya, late enrolling siya. So, yun na. Doon kami nagkakilala. Okay, Tita Veron. Neighbor namin sila. Neighbor. Galit siya sa akin. Nagkakilala kami sa school kasi nasira ko yung inaayos silang wire. Sabi niya, kasi ang iingay daw namin. Sa school. Galit siya sa akin. Magulo daw ako kasi nasisira ko yung wire. Sa work. First work ni bro.
Sa work din po. Same company kami sa Philippines. Thank you. Thank you. And now, Thank you for that wonderful question. My next question. How did your husband propose his love to you? Boyfriend, girlfriend? Paano niya sinabi sa inyo? Thank you for that Let's wonderful start with question. Tita Miley. Sus Carmina, makakalimutin ako eh. Teka, paano ba? Boyfriend. Yee! Sorry, makalimutin ako. Teka. Paalala mo bro. Paano siya nag-propose? Paano niya daw sinabi na love? Paano niya sinabi? Siyempre, I love you. Sasabihin niya sa'yo, pinipili. Noong nililigawan niya ako, nakatira ako sa boarding house namin. So, dumadalaw siya doon. So, merong right time moment na nagiginig lang kami sa music. Sa boarding house kasi wala pa mga TV. Radio lang ata meron kami noon. So, yun yung right time moment na sinabi niya sa akin, I love you. So, kung pwede ko ba daw siyang maging boyfriend. Sabi ko, inis niya ako actually. Wow. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko muna sasagutin pero nagpa-kiss na ako. Very good. Stabilizer. Tissue. Ano yun, siguro months na, lagi niya ako hinahatid sundo, binibigyan niya ako ng bulaklak. Hindi naman siya nagsasalita. Lagi niya lang akong tinatanong kumusta ang pag-aaral ko, kasi gagraduate na po ako noon. Tapos naiinip ako kung kailan siya magtatapat na kasi mahirap po kasi baka assuming lang ako, baka pini-friend zone niya lang ako. So, nung natatandaan ko, meron kaming field trip. Tapos, nag-overnight ako sa kaklase ko. Nandun din po siya. Tapos, sinabi ko na sa kanya, siguro around 2 a.m., right? 2 a.m., sinabi ko sa kanya, kasi nainip na po ako talaga. Sabi ko, ano ba talaga tayo? Gusto mo ba talaga ako maging GF mo? Tapos, sabi niya, oo naman. And then, sabi ko, okay. So, dahil gusto mo ako maging GF, tayo na ha. So, yun na po. Ganun po yung istorya namin. Kasi, Naantay niya. Ikaw ang matagal magtanong. oo, kasi nagagastusan lang siya. So, ako na po yung nagtanong. Nainip po talaga ako. Amen. Yun, tapos, yun na po. Ako po si Ryan talaga crush ko siya. Uy! Sa basketball, kasi ang galing talaga mag-basketball. So, kada may laro sila, lumalabas ako, nanonood ako sa kanila. Pero after nun, so napansin niya na may gusto nga ako sa kanya. So, dumalaw siya every... Hindi. Dumalaw siya sa amin regularly. Then after nun, nagsabi na rin siya, pwede ko siya mag-boyfriend. Ayun, tapos sinagot ko na lang siya sa sinagot. Paano niyo siya sinagot? Paano siya nagtanong? Una nga kasi, sis, ganito. Sabi ko, sige, sasagutin kita pag at 16 na ako. Tapos sabi niya, Parang 12 years old na hindi na ako makakaantay ng December. So napilitan ako sagutin siya ng mas maaga, bago ko mag-16. Takutan ba to? Pwede pong pass na lang. Hindi po, magkasama kami sa work. So, first day ko pa lang sa company, totoo to yung project manager namin, sabi na niya, ay, may binata ako, nasa Licab, Nueva Ecija. So, every time na pupunta yung project manager sa Nueva Ecija, siya patatawagin niya sa akin through radio. So, Echo Papa. Tapos sasabihin ng project manager, sagutin mo, si Erwin yan. So, hindi ko siya pinapansin. And then one day, dumating, yung company namin,
nagpina-bless yung office. So, doon ko lang siya na-meet. So, yun yung first meeting namin. Second meeting namin, nagkasabay kami sa sasakyan. Tapos, sabi niya, kumusta ka? Okay naman ako, kuya. Pinamasahe niya ako. Tapos sabi ko, kuya, sino ka kasi? Kasi hindi ko siya matandaan. Tapos ayun, tapos yun siya na pala yun. Tapos nagkasama kami sa work, sa may SM. So doon na po na-develop, as in everyday na kami magkasama doon. And then, nung birthday ko, nilibre niya ako. Siyempre, wala naman ako choice, siya yung magbabayad, di ba? So sabi niya, gano'n na daw. Sabi ko, sige, go. Kasi baka ako magbayad pagka hindi ko siya sinagot. So ayun, sinagot ko na siya. Ako po, hindi ko, nahirap na si Sarian, hindi ko matandaan. Sa school kasi kami nag-meet, so meron kaming parang outreach sa Baguio. So, ayun, kasi hindi ko pa siya sinasagot. Yung buong namin sa Baguio, yung buong pag-tour namin, nakabuntot siya sa akin. Ikaw pala eh. Tapos tinatanong niya kung kailan ko pa daw siya sasagutin. So, tama ba yun po? Tama ba? Ay po! Sabi namin po! Wala kang ngayon. Tapos yun po, sinagot ko siya yung time na yun. Pauwi kami. Okay, our last question. Last question na lang pag gutom na kayo. Hanggang ngayon ba, kinikilig kayo sa inyong partner? Depende. Palagi. Amen. Lagi. Amen, lalo na pag may sobre. Okay, so I would like to ask our 5 beautiful contestants, what will be your short message for your husband? Short lang. I love you. Love you po. Love you. I love you. Mahal kita at pagtitiis ako. Okay, alright, let's give a round of applause to our beautiful wife for tonight. Okay, thank you so much for your time, and tonight, alam ko, ready na po ang inyong mga tummy, and there will be another batch of our activities for tonight. And how will be our... So, buffet po tayo for tonight. I don't know how you would serve your wives, kung patatayuin niyo siya, or you would serve your wives in her seat. Yes, but before that, can we ask Kuya Chris to pray for our food, please? My dear brother. Yeah, let us all rise up and pray for our food first.